kagandang view. Kita nyo ba? Diba? Ito natin. Unang kagat. Wow. Hap. Eto, hindi masyado. Luto na ako sa bahay. Pagdating ko rito, bilang. Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the old dirt road. So hello sa inyo lahat. Andito tayo ngayon sa Waitawa Regional Park, New Zealand. So magandang araw sa inyo lahat. Samahan nyo ako sa ating crispy pata mukbang. Yung ganito kasarap na pagkain sa ganito kagandang view. Kita nyo ba? Diba? Napakaganda, diba? Busin natin to. Sarap. Ako nagluto nito. Kaya na pa ako gutom na gutom. Pagdating ko rito kanina, set up na ako.
Nakaset up lang yung camera ko rito. Bigla may dumating na magjowa, umupo naman dito. Kaya inintay ko pang umalis. Sausawan natin. Lamig. Ang lakas ng hangin. Sausawan natin toyo, kalamansi na may chili garlic. So hindi pala kalamansi, suka. Tapos bawang, sibuyas. Oh, sarap. Grabe. Hindi ko lang sure kung pwede magpalipad ng drone dito, pero kahit wala ng drone, di ba? Sa ganda ng view. Soft drinks, pantanggal umay. Tagal ko ito pinakuluan. Ang ganda. Oh. Sarap. Ano ito? Pinakuloan ko ito sa dahon ng laurel, paminta, star anise, asin. Tsaka ano, cinnamon stick. Sarap. Lamig. Sarap. Hindi talaga tayo dapat dito pupunta. Kaya lang, habang nandiyan ako sa daan, nag-iisip-isip rin ako kung saan nga ba may maganda. So, naisip, ayo nga pala, nakarating na ako rito dati. So yun, naisipan kong dumaan dito, sinilip ko kung may tao o wala. Maswerte naman tayo, walang tao, maliban doon sa dalawang magshota kanina na umalis din naman agad. Magugulo ang atin ano. Gagawin natin. Dito ka na. Hindi pala kita yung kanin natin. Sausaw natin. Unang kagat. Wow. Hap. Naka-play pa ba mga camera natin? Sarap ng sausawan.
Sarap, grabe. Oh, natin balat. Tapa oh. Huwag kayo mag-alala. Hindi naman ako lagi ganito. Once a week lang. Dahil lang dito sa pagmumukbang. Nag-iisip kasi ako paano ko i-showcase yung lugar, yung ganda ng New Zealand. So, iniisip ko, parang nakakaumay naman yung lagi lang. Papakita mo yung, para sa akin ha, papakita mo yung lugar, camping. Masyadong time consuming kasi yung camping, kaya nag-isip ako ng ano, kasi minsan linggo lang ang pahinga. Yung camping, syempre overnight. Eto, hindi masyado. Luto na ako sa bahay. Pagdating ko rito, basta pagdating ko sa spot, kakain lang ako. Hapon na rito. Ano na? Mag-alas 4 na yata. Kaya malapit ang dumilim. Tsaka kanina pa ulan ng ulan. Buti pinagbigyan tayo. So nga pala guys, mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Paring Mike ha. Paring Mike. Ang trabaho ko dito sa New Zealand, heavy equipment operator. Backhoe sa atin. Yung mga nagsasabi na, kasi may isang senaryo, yung asawa ko nag-OJT sa hospital sa amin, nag-caregiver kasi siya, nag-aral. So, may nagtanong daw sa kanya, di ba yung asawa mo nasa New Zealand, yung vlogger na yon? Vlogger na walang nanonood. Sabi daw doon, laki ng kinikita nun doon, sabi daw ganun. Eko, saan galing yun? May misconception kayo dito tungkol sa New Zealand guys. Katulad nyo rin ako dati. Nakakala ko pag nakarating na New Zealand, instant yaman, parang kada pala mo sumasama yung dollar. So malayong malayo guys sa expectation versus reality. Ngayon nakikita nyo akong kumain ng masarap. Pero kung makikita nyo isang buong linggo ko, pag nagluto ako ng isang ulam, isang putahe, siguro 3 araw, 4 na araw, kaya nga minsan 1 linggo, kaya lang nakakaumay na masyado. So, sobrang titipirin ko yung sarili ko, sobrang tinitipid ko rin yung sarili ko talaga. Kasi kung hindi, wala rin talaga, talagang walang matitira. Ang daming bayarin. Hap. Lalo pagka ganito winter, basic na basic lang sahod. So, hindi ka pa yayamanin ng New Zealand, pero magiging sapat siya para sa pamilya mo, sa pangangailangan nyo. So may mga nanghihiram nga sa akin ng pera, pasensya na kayo guys kung napapanood nyo man to. Minsan pinipili ko na lang hindi mag-reply kasi hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyo, kasi katulad nyo rin ako dati nung nandyan ako sa atin sa Pinas na iniisip ko na napakaraming pera dito. Kapag hindi ka pinautang, pero hindi man ako ganun, hindi ako mahilig mag-ano sa ganun, hindi ako mahilig mangutang. Dati hindi ako palalapit sa mga nag-upload kasi alam ko yung buhay abroad eh. Kasi
Kasi maswerte nga yung mga nasa Pinas eh. Di ba? Kahit hindi ganun. Kasi sapat naman yan kung tutusin ka lang. Yung financial ano eh. Financial management ang kailangan matutunan eh. So pag ikaw ay medyo maluho, talagang hindi sasapat kahit anong laki ng kinikita mo. Kung ganun din kalaki yung ginagastos mo, talagang wala. Dapat basic needs lang. Minsan luho, pero wag lagi. Kung kada sahod ubos. Yun naman para sa akin lang. Mabalik tayo sa topic nga. Hindi ganun kalaki ang kinikita namin dito. Kaya mga nanghihiram na hindi ko na napagbibigyan, pasensya na, patawarin nyo ako. Talagang ang kinikita ko ay sapat lang para sa pamilya ko. Tas kung hindi ko patitipirin ang sarili ko, hindi ako makakabili ng mga gusto ko. Talagang mayroon ako sinasakripisyo. Ay, unang sakripisyo yung paglayo ko sa pamilya ko. Hindi ko pa nakikita anak ko eh. Yung bunso ko hindi ko pa nakikita ng personal. So nagkasakripisyo ako para sa pamilya ko. Alam ko naman na naiintindihan ng iba. Pero yung iba kasi, alam ko, nararamdaman ko. Kaya patawarin niyo po ako. Hindi po ako mayaman, wala po akong pera, wala akong ipon. Kung may ipon ako, umuwi na ako. So yun. Ang dahil na pinag-usapan sa pagkain ko ah. Nagdrama na ako ah. Pero hindi, ganyan yung reality. Marami kasi sa atin eh, yung misconception nga, yung kala mo ba kung nandito ka sa bansang to eh napakarami mo ng pera. Hindi po yung ganun. Ngayon sa akin, maniwala kayo hindi. Kasi hindi na ako nagpapaliwanag minsan eh. Kasi ngayon, dito vlog ko naman to, may kalayaan naman akong sabihin yung gusto ko. Sabihin ng iba, wala ka palang kinikita dyan, maliit pala, ba't di ka pa umuwi? Hindi po. Kasi yung nasa Pinas ako, okay din yung kinikita ko, pero sa oras na may magkasakit, ikot ang tumbong ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Kasi sapat lang sa ano, tsaka hindi ako marunong mag-manage talaga ng pera nun. Up. Ito. Ubus ko na yung kanin. Busog na ako. Bigla ako ah. Kanina pa ako gutom na gutom, sa totoo lang. Parang hindi ko na magagalaw yung pakwan ah. May parating. Sarap.
Busog na. Ah. No. Are you making a TikTok or something? Sorry ba? Are you making a TikTok or a YouTube video or something? YouTube. YouTube? Oh, really? Yeah. Nice. How long have you been doing it for? Just a month, couple of months. Yeah, I just started. Oh, yeah. Oh, that's cool. Do you make food videos? Yeah, like this. Oh, very nice. Alright, well, hope you have a good day. Yeah, you too. Enjoy the watermelon. Yeah. Bye. Enjoy. Ito yun, ang gaganda, di ba? Hindi ko na kaya. Enjoy the watermelon. Ang laki pa oh. Hindi ko na kaya, promise. Taubos ko na yung kanin ko. Meron pa nga eh. Ah. Ay, sasawsaw ko. Ang lamig. Sana nakuhanan mo nga pala, may 360 tayo. Sana nakuhanan sila. So yun guys, mabalik kasi pinag-uusapan no. Inuulit ko, hindi po marami ang pera ko, sapat para sa pamilya ko. Tapos ang pulong doon no. Alam ko naman na naiintindihan nyo naman, naiintindihan mo iba. Pero yung iba kasi, siya, wala na akong magagawa doon. Ganun talagang buhay, hindi mo kayang i-please lahat. So yun, napakasarap. Yun lang masasabi ko, napakasarap. Pero ang totoo, naninigas na ako sa lamig. Kanina mainit to nung dumating ako. Sarap. Tumigas na eh sa lamig. Ganda oh. Ito mukhang hindi ko na ito magagalaw. Uwi ko na lang, pambaon sa Lunes. Or pambukas, ito pambaon na ito sa Lunes. Sigurado to.
Ayun na, paulan na. So ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hindi ko na ito mauubos talaga. Nakailang minuto na ba tayo? Okay, tama. Almost 30 na. Andito tayo ulit sa White Tawa Regional Park. Napakaganda, di ba? Galing na ako dito isang beses. Marami akong picture dito. Kaya nandun ako nakapag-video kasi galing ako sa vlog noon dun sa baba, sa Kawa-Kawa Bay. So ayan, ngayon. Ito, nakapag-ano na tayo ito. Nakapag-vlog na tayo. Short but, alam nyo na. Naikutan ko na ito isang beses nung summer. Harap. Next time, alam ko, next time, yung mga pinupuntahan kong solo ako, darating yung araw, babalik ako doon. Kasama ko na mag-iina ko, buong pamilya. Nararamdaman ko na talaga yan. So ngayon, kakain muna tayo mag-isa. Hindi tayo pwedeng kainin ng lungkot. Kakainin natin ng lungkot. So maraming salamat sa inyo guys. Muli, ito si Paring Mike, nagkasabing, keep shining, keep smiling. Kahit sungki-sungki. Kidding aside, keep smiling, keep shining. Baliktad. Baliktad pala. Keep shining, keep smiling. See you guys. Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the old dirt road. Take me home to rest where the mockingbirds nest and to cry through the green in the spring. Let's go back a ways to the old bygone days and the simple time we lived back when. Well, let the pull of the plow bring the sweat from my brow and the glow of the fire pull me home. Let me wind down my days in the sweet dusty haze. Take me back down the old dirt road. Oh, take me back down the old dirt road. Take me back down the old